nakakita na ba kayo ng art na ginagawa sa dilim? Sa dilim? Paano makagawa kung wala naman nakikita? E di, gagamit tayo ng simpleng ilaw tulad ng kandila o kaya flashlight. Ang hirap naman po nun. Hindi naman. Para mas ma-imagine mo kung ano yung sinasabi ko, ipapakita ko kung anong klaseng art ito sa tulong ng... Rethink! Madilim tapos spotlight lang ang bukas. Perfect setup para sa susunod na trick. Ano po to? Magic show? Panoorin nyo, biglang may lilitawan ng mga hayop, gusali at kahit mukha ng tao, gamit lang ang mga anino. Cool! AI or special effects ba yan? Hindi, walang AI or computer tricks. Isang ilaw lang at creative na performers sa likod nito. Paano po nagagawa yun? Pag-usapan muna natin ang shadows o anino. Ang shadow o anino ay nabubuo kapag may humarang sa ilaw. Halimbawa, kapag tumapat ako sa flashlight, may anino ako sa pader. At dahil diretso mag-travel ang light, umiikot lang ito sa gilid ng bagay na humaharang. Kaya nabubuo yung hugis o silhouette ng anino. Now I know. Kaya pala pwedeng gumawa ng iba't ibang shapes gamit ang kamay. Ang saya-saya-saya! At matagal nang ginagawa ng tao yan. Posibleng nagsimula pa noon panahon na nadiskubre ang apoy. Ang tagal-tagal-tagal na pala. May tinatawag na shadow play o shadow puppetry. Isa itong old school na performance art kung saan gumagamit ng mga puppet para gumawa ng kwento sa tulong ng mga anino. Kilala ito sa mahigit 20 bansa, lalo na sa East Asia at Southeast Asia. Kaya pala madalas may ganitong performances sa Asian culture. Tama. Tapos noong 19th century, may French entertainer na si Félicien Trouet na nagpasikat ng paggawa ng shadow gamit lang ang kamay. Na-inspire siya sa Chinese shadow puppetry. Bilang magician, ginawa niya itong parte ng performances niya. Ano pong mga shapes ang ginagawa niya? Siya raw ang nag-develop ng mga classic na shadow forms tulad ng pusa, elepante at ibon. Gumagawa rin siya ng hand silhouettes ng mga sikat na tao noon. Ang taba ng utak niya, ha? Dahil doon, sumikat ang performance art na tinatawag na shadowgraphy o ombromany. Maraming performers at magicians ang gumamit nito sa kanilang shows. I believe!